Melly Neri, hello, watching from Davao City. Hello sa mga taga Davao, idol tagid ka mo. Oh, nakanahakog Davao, mga kaibigan, mga kababayan, kapuso, kapatid. Nakapunta ko dyan sa Davao. Maganda talaga sa Davao, malinis. At tapos, anong tawag dito? Disiplinado yung mga tao. Maganda dyan sa Davao. Na-appreciate ko dyan, ko yung Davao. Lalo na libre yung pagkain, pagka lapag ng eroplano. Di ba? Tama ba ako? Meron pa ba yan? Yung pagkalapag ng eroplano, tapos sa airport, may sasalubong sa'yo magbibigay ng pagkain, tapos baka yung ibibigay nila. Kasi nga, karamihan sa, sa Mindanao, they are mga Muslim people. So, nag-generalize na lang sila na walang pork. So, I really appreciate it, no? Shout out sa mga taga Davao. Very clean talaga yung airport nila, mga guys. Tapos yung daanan din. Tapos 6 lanes yan sila, ha? 6 lanes. Hindi sa downtown. Pero pag lagpas mo ng downtown, 6 lanes yan sila. Believe talaga ako sa Davao, mga guys. Kaya Duterte ako eh. And, eto pa ha, nung napunta na kami pagkalapag ng eroplano, so in-interview na ako. Pag-interview sa akin, ang kumuha sa akin, media. Tapos may nag-convoy sa akin na mga... may nag-convoy sa akin, oh. Akala kasi nila, bigatin tayo ba? Hindi pala. Hinatid pa naman ako sa Tagum. Grabe talaga yung Davao, mga guys. Ayaw nila naman may makapasok na, mga terorista. Ang ganda talaga. Hello to Ega Ferrer. Good morning po. Ang haba nito. Babasahin ko ba to? Hello, Joselito Efren Suazo. Oh, number 1 follower ko to. Sabi niya, kahit i-impeach nyo pa ang VP Inday Sara Duterte namin, may Baste Duterte at Pulong Duterte pa kami. Ha, ha, ha. Oh, tama. At ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo kung mangangampanya kayo dito sa Visayas at Mindanao dahil 0 votes kayong lahat dito. Oh. At hahagisan talaga namin kayo ng bugok na itlog. Grabe siya, oh. I have no personal knowledge pala eh. Ha ha ha. Pa-witness ka dyan, wala ka naman palang alam. Ha ha ha. Di porke sinabi ni VP Inday Sara Duterte na may kinausap na siya na assassin at maniwala ka na naman agad na mayroon nga siyang kinausap unless may video ka or audio recording na makita at marinig mo na may kausap nga si VP Inday Sara Duterte na assassin at binanggit niya kung sino ipapatay niya. Ha ha ha. That's irrelevant, Your Honor. Mali nga ba? Taas kayo. Basahin ko kasi sayang yung message ng mga guys. Oh, ang haba-haba. Sabi niya, that's irrelevant, Your Honor. Ha ha. Because the true real issue now is not this impeachment trial of our VP Inday Sara Duterte, for their witnesses are all hearsay. Ha ha ha. The true real issue of this country is that the flood control anomaly, which not just billions but trillions being corrupted, and this kills our children's future. Ha ha ha. Because instead those money could create jobs and opportunities and housing for our poor Filipino who live near rivers and creeks, and no one will die on the flood, but they make it so low for themselves. But these crocodiles of our government, ha ha ha, tarong ako na type, sir. And this just clearly a political harassment and just to destroy and demolish the Dutertes for the 2028 presidential election. Ha ha ha. Mayroon ka pang sa SM Matina, tapat ng Caltex, ha. Wala namang Caltex yung tapat ng SM Matina sa Davao City. Ha ha ha. Pa-witness ka pa, wala ka naman palang alam, kundi puro hearsay. O sabi-sabi lang, ha ha. At sabihin mo, I have no knowledge, Your Honor, about who's the assassin. Ha ha. Kala ba namin di ka matibag? Dito pa lang sa mga narrative mo, itibag ka na dito, ha ha ha. Same like the first 2 witnesses, ha ha ha, sabi niya. Yung affidavit mo pa, walang notaryo at walang pirma, ha ha ha. So, ang daming technicality sa pagka-witness nyo, tama.
Tama. At bakit ba naman Erwin Tulfo konektado pa din yung mga pinagsasabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano? Kasi it's disturbed the impeachment trial. Kasi isa-isa ba naman kayong kakasuhan ng kung ano-ano na lang? Ha, ha, ha. Pwede ba, Erwin Tulfo, ang pagsabihan mo yung si Matibag na wag mang istorbo sa impeachment trial? Kung gusto nyong matapos agad yung impeachment trial na yan, ikaw kaya Erwin Tulfo ang hulihin o arestuhin dyan while the impeachment trial is ongoing. Kasi kasama ka tumanggap ng maleta sa flood control anomaly na yan. Ang haba ng message. Basahin ko, tapusin ko. Oh, sige. Sabi nyo, nagpalabas to ng ng hinanakit. Sabi nyo, mayroon ka pang, binalik mo naman to eh. Oh, yan. Yung affidavit mo pa, walang notaryo at walang perma ha. So, ang daming technicality sa pagka-witness nyo. Tama, sir. Salamat. Nakikinig talaga to sa sa vlogging ko. Yan yung problema ng mga prosecution, mga kababayan. Palpak silang lahat. Tapos mag-proceed na sila sa Article 1 of, sa Article 1 next week. Let's see. Discuttered, no? Tingnan natin. Tingnan natin kung balanse din yung senator judges, mga kababayan. Because, still they put it in their mind na minority at majority. So, malalaman mo talaga na though they are senator judges, malalaman mo talaga na hindi, may bias talaga eh. No? So, manatiling mapagmatyag. At stay tuned sa POVs ko, mga kababayan. Thursday, ang impeachment trial until Wednesday lang yan eh. So, pahinga tayo sa Thursday and Friday. Pero, maghanap tayo ng mga butas dyan ng mga statements ng prosecution, no? Kaya kanina, nabunutan ko si Chiljok, no? Hello, and stay tuned, mga kababayan, sa POV natin sa next week na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mag-continue yan sila. Tapos Article 1 na yung lalaanan nila ng pansin next week. Stay tuned. Hello, Sir Johari Macgub. Shout out sa inyong lahat dyan sa Marawi. Hopefully po, Duterte pa rin tayo. Hindi ako nakapunta sa Marawi, dinaanan lang namin nung pumunta kaming Cagayan de Oro way back 2000. Kailan ngayon? I think 2020 or 2021. Napunta kaming Cagayan de Oro. Tapos natawa ako kasi nag-rent a car kami, Sir Johari Macgob. Nag-rent a car kami. Tapos nagtanong yung may-ari, saan nyo dadalhin yung kotse? Sabi namin, dito lang sa Cagayan. Tapos, napunta kaming Iligan. Dinaanan namin yung Marawi, yung sa inyo. Shout out sa inyo dyan. Morning, dili kompleto akong adlaw, basta dili ko makapaminaw sa update nimo sa impeachment ni VP Sara. Hello, Ma'am Fe Maghanoy Tan Mativo. Thank you so much po. Everyday po tayong mag-a-update. Pag may impeachment day po, mag-a-upload talaga ako, magbibigay ako ng aking opinion at pagsusuri at reaction na din, no? Kasi minsan tinatanawanan ko na lang talaga yung mga statements ng prosecution, no, nakakatawa na lang talaga. Pero thank you so much po sa pakikinig and for always watching my vlogs. Ma'am Fe Maghanoy Tan Mativo. And watching from Pampanga, sana dadami pa ang mga followers mo, ma'am. Banatan mo talaga yung mga animal na tumanggap ng mga maleta, mga sinungaling sila. Suko si ma'am. Nasuko si ma'am. Galit na si ma'am kasi may exclamation point. Hello, ma'am. Thank you so much for supporting po sa lahat ng mga vlogs ko, ma'am. Thank you. At wala naman tayong sinasabi na hindi naman ako nagpapaspread ng fake news din. Pawang katotohanan lang po yan, ma'am. At sariling obserbasyon ko, kung may nasaktan man dyan ng mga anti-Duterte, problema nyo na yan. Ay, nako.
2028, Ma'am Eda, sana isa ka sa mga staff ng Malacanang. Uy, pag maging staff tayo ng Malacanang, pag-iinitan tayo, Sir Jojo Ibero Jr. Alam mo naman yung mga nasa politika, pag-iinitan tayo. Pinag-iinitan nga tayo, nagbablog lang tayo eh. Pinag-iinitan na si Senator Lovely, Granada. Pinag-iinitan nga si Senator Lovely Granada. Senador yan eh. Nagdala ng maleta sa senador. Ano ba? Importante siya sa Senado kaya nagdala siya ng maleta ba? Tapos, ang laman lang pala nun is, puto. Baon niya sa Senado. At saka tubig. Oo. Alam nga ng mga paperworks yung dalhin niya dun. Tapos, laptop. Nagpaka-importante siya dun. Si Lovely Granada na lang para ang tawag dito. Para makumpleto yung araw ng Malacanang. Ay, shout out po, Eduardo Patino from Mati City, Davao Oriental. Solid Duterte pa rin. Duterte tayo, mo babangbuang din na. Duterte, di mo mag-Duterte nga, natarong mo. Diba? Nindot kayo yung syudad. Suya gani mi, nga nindot kayo yung syudad. Nindot kayo din ha. No? If papiliin ako kung saan ako titira, pipiliin ko yung Davao. Pero taga Cebu kasi ako eh. Hello to Ma'am Annalise Susosco. Hello po, hello. Congrats ma'am for job well done sa pag-share about impeachment ni VP. Nag-i-enjoy akong manood. Ay, thank you, Gertrude Kaagbay. Thank you po, ma'am. Ingat po lagi. Thank you so much sa panunood po. Hello to Resalyn Muhebi. Good morning. Ayunan Pads. Good morning. Lumarihay. Thank you. Ingat din po. Hello po, ma'am. Shout out lang sapat. Watching from Marawi City. Di po ako DDS pero solid support Duterte. Ano ba? DSS, di po ako DSS, pero solid support Duterte. Ay, okay. Thank you. Hello to Manguda Lalamen Vlog. Hello, shout out po. O, ang tawag dito? Ano siya tawag, pang? Kanang, kanang duha mo mag-vlog ba? Doon, may pupipta ka, no? Mag-collab. Mag-couple ko nung taka niya siya. Ha? Couple vlog. Hello sa lahat ng mga vloggers dyan, mga kaibigan nating vloggers. Actually, parang ako lang yung vlogger, mga guys, na low-key ba? Yung wala ako talagang mga close na mga vloggers. Nagsimula lang kasi ako sa Nagsimula akong mag-vlog. Na-viral ako one time, mga guys. Nung vlinag ko si FPRRD, pagkadakip niya, nung dinala na siya sa ICC, na-viral ako ng, yung viewers ko nun, 500,000. 500,000. Tapos, yung mga tumitira sa akin doon, is mga, sorry, mga kadalasan yung mga nagsisimba palagi. Yung mga nasa church palagi. So, yung tinitira nila sa akin is religion. Kasi iba-iba kasi yung prinsipyo at pagkakaintindi when it comes to Bible. So, yung naging vlog ko tuloy after kung na-viral tungkol kay FPRRD is napunta sa more on biblical, no? Tapos, nag-biblical teaching ako dito sa Facebook. Tapos, hindi na naman ako na-viral. Hanggang sa, nagbigay na naman ako ng komento tungkol sa, ang tawag dito, giubo, no? Nag-viral na naman ako nung nagbigay ako ng komento tungkol sa, giubo lang nun ko. Sorry mga guys ha.
na-viral na naman ako nung nag-video na naman ako tungkol sa confirmation of charges hearing ni FPRRD. So, ang tumingin no, nagbisaya lang ako kasi di ko naman in-expect na ma-viral. Yung unang video ko, nag-viral siya, hindi ko rin in-expect na mag-viral kasi Bisaya yun eh. Tapos yung pangalawa, yung latest na talaga na hanggang sa sunod-sunod na talaga, hanggang sa nagsuporta na ako kay VP Sara, Bisaya din yun. Yung komento ko, yung POV ko din tungkol sa confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Nag 6.6 million ako doon mga guys. Kaya sabi ko, oh, nag-viral na naman siya. Ano ba to eh? Tapos yung follower ko lang talaga, from 1.5, nung nag-viral ako sa una ko talaga, is, yung sinagot ko yung estudyante ko ba, nag-viral ako, naging 10,000 yung followers ko. Tapos yung nag-vlog ako tungkol sa confirmation of charges hearing ni FPRRD, dumami yung followers ko. Thank you sa inyong lahat. No, hindi ko naman hiningi talaga. Alam nyo, simula nung bata pa talaga ako, babaon jud ko. Tapos, lahat naman, yung mga vloggers dyan ni PBBM na sinasabing, takot ako sa debate, tanungin nyo na lang yung classmates ko sa Cebu Normal University kung takot ba ako sa debate. Ganun lang, tanungin nyo na lang. Hindi man ako takot sa debate. Maglatag ka lang ng proposisyon. Tapos magbunutan tayo kung negative ka at positive ako, magbunutan tayo. Di ba? Kasi pangit yung debate na walang katuturan. Dapat may proposisyon talaga para hindi tayo maligaw, di ba? Tapos yung mga yung mga PBBM vloggers, walang mga yan eh, walang mga modo ba? Mahilig magmura. Though may mga Duterte diehard supporters naman na nagmumura, pero mas grabe talaga yung pagmumura ng mga kakampwe at saka mga baby pink at saka mga Lugaw Nation dyan. Hello sa inyong lahat, no? Hindi ako takot makipagdebate. Yung Lovely Granada nyo, hindi din ako takot nun. Kung tutusukin niya ako, okay lang kasi laki man yung mukha ko. Magtusukan kaming dalawa. Yun. Hindi tayo takot magdebate mga guys. Anad to. Pero kung gusto niyo na magdebate about sa Bible, punta na lang kayo sa Plaza Independencia sa Cebu. Dami dyan. Dami tayong kaibigan dyan. Yan. Tapos, may nagsabi pa na makipagdebate ako kay, ang tawag dito? Kay Jamagno. Wala. Nagpapaganda lang naman si Jamagno. Ayaw yun makipagdebate. Nagpapaganda lang yun. Yun lang yung gusto niya. Tapos, nakikipagkompetensya sa kagandahan niya si Alfred, bayot ng Canada, aka bayot ng Canada. Yung best friend ni Kuya Unad ng Canada. Nakakatawa yan si Alfred, puro fake news yan eh. Fake news yan. Tapos mahilig magmura. Pero wala tayo dyan. Kasi wala kayong mapupulot dyan. Mapupulot nyo lang kay Alfred at saka sa ibang mga PBBM vloggers is hatred. No? Hatred yung mapupulot nyo sa kanila. Tapos, mapapamura ka din. Kasi palamura yung, yung hinahangaan mo. So, hindi na ako shock sa mga anti-Dutertes dyan na nagko-comment sa comment section na hate nila ako dahil opposite kami. Diba? Pero pinagtatawanan ko lang kayo. Actually, gusto ko yung mga anti-Duterte. Parang inaatake sila. Parang inaatake sila mga guys na parang lumalabas yung mga sungay nila. Tapos kahit ano na lang yung kino-comment nila sa akin. Ang hindi nila alam, tinatawanan ko lang. I don't take it personally. Because you don't know me in person. No? Kung masama man ako sa inyong paningin, okay lang yan. Paningin nyo. Joke lang. Mag-shoutout na tayo. Nagdrama na naman. Okay. Tapos, dito tayo.
Ang dami na palang nag-comment, oh. Yolanda Provida, makita naman kung sinong may laman ang utak. Tama naman. Di ba, ma'am? Hindi naman kailangan magmura para i-express mo yung nalalaman mo. Para i-share mo yung nalalaman mo. Di ba? Hindi naman kailangan ng magmura. Kasi if, magmura ka, ang problema dyan, yung mga tagapakinig mo, magmumura din. Influence yan eh, damay-damay. Marby Damel Santos, halos lahat ng mga nagpapakalat ng fake news ay bayaran. Malakas ang loob dahil instant millionaire nga ni. Ma'am, daming nag-message sa akin na bayaran ako. Ang ganda sana, no? Mapaldo ako. Yung may yung maimpas na yung mga utang ko. Madami pa kasi akong utang. Baka naman, palduhan nyo naman ako para. Pero alam nyo, libre yung serbisyo ko sa Duterte family. Libre, no? So, walang bayad yan. Libre, di ba? At, hello to Nivram Sadal Sianra. Yung mga haters sa Comsec, mainggit. Alam nyo, kung titirahin nila yung mukha ko, di ko na talaga to ma-change. Malaki na talaga yung mukha ko. Yung mukha ko, circle talaga yan. Alam niyo yung hantakan sa Hantakan sa Bisaya. Ang tawag dyan sa Tagalog? Yung hantakan. Hantakan ba? Hindi naman ako nahihiya kasi yung mukha ng asawa ko, kasing. So, hantakan o kasing, partner pa rin. Di ba? Oh, yan. Actually, hindi ako nasi-stress kung tinitira nila yung mukha ko. Kasi hindi naman to beauty pageant eh. Tapos, never din naman ako sumali ng beauty pageant ever since. Yung kapatid ko siguro, sumali yun ng beauty pageant before. Kasi maganda yung katawan niya before eh. Ngayon, hindi na. Lahat naman tayo dadaan talaga sa era na may part talaga sa natin, sa memories ba, experience natin, na maliit tayo before, tapos lalaki, tapos meron ding malaki, tapos liliit. Depende yan sa kinakain. Diba? Depende yan sa pinifeed mo sa katawan mo. Diba? Pero kung tanungin niyo ako sa mukha ko, malaki na talaga to. Hindi na to mababago yung mukha ko. Normal na talaga to yung hantakan ba? So, okay lang yan. Kung mag-bash kayo, okay lang talaga yan. Oo. Tapos sabi nila, mapanglait daw ako. O sino bang nanglalait dyan sa Comsec? Kayo lang naman. Tapos kung sasagutin kayo, sasabihin nyo, nilalait ko kayo. Adik-adik ba kayo? Yung expression ko yan mga guys, yung pagsabi ko ng adik-adik ba kayo? Nakasuyop ka ba ng katsubong? Yung ganon. Ko lang yan. Expression. Noon nga, yung expression ko, sinasabi ko minsan, hinayag chakra ni mo eh. Pag sinabi ko ng hinayag chakra ni mo eh, mahina yung kukote mo, nabubububo na talaga ako sa'yo, nabububuhan. Oo, pag sinabi ko na yan. Or minsan, yung grabe na talaga, yung hindi ko na ma-take ba. Minsan sinasabi ko, buguag mama ni mo eh. So, pati yung mama nadadamay na. So, since hindi ko pa hindi ko pa na-comment yan dyan, hindi pa ako galit. Oo, ganun lang yan. Hello, Victor Oniob. Hello! Watching from Estancia, Iloilo. Good morning. May nagtanong, Joey Christian Ribo. Uy! Nanapod niya akong basher. Yung basher ko si Joey Christian Ribo. Palagi ka talagang andyan. No, uy, bakit ka nabuhay? Sayang di ba? Ikaw basher kita. Tapos, pinapatay mo talaga ako sa comment section. Pero natutuwa ako sa mga comment mo kasi walang mga laman mga nonsense. Tapos, Joey Christian, ang ganda pa ng mga pangalan, Christian pa naman. Christian, pero hindi nililive yung hindi ina-apply sa sarili. Oo, kawawa. Kawawa kasi si Christian Ribo, kawawa yan. Basher yan eh. Tapos, binabash niya ako kasi ginagamit ko yung Bible. Tapos siya mura ng mura. No?
nakakahiya na gumagamit ka din ng Bible, pero nagmumura ka. Kawawa yan. You know? Dunot. Ano ba Tagalog sa dunot, ha? Ano si Tagalog sa dunot pang? Ha? Buogon na, buogon. Joke. Buogon daw ka, Christian joke. Ano ba Tagalog ng dunot? Dunot kag kasing-kasing. Bulok. Bulok yung heart mo, Christian. You don't live your Christian life. Though, gusto mong, ang tawag dito, gusto mong mag-teach kung ano ang nasa Biblia, pero hindi mo ina-apply sa sarili mo. Yan yung problema sa'yo, Christian. Oo. Magaling ka sa Biblia, di ba? Kasi sa mga comment section, may mga ano ka sa akin, may mga versikulo ka. Pero dinadagdagan mo ng mga ano yun, mga mura, yung mga foul words. Paano yan? Magaling ka nga sa Biblia. Hindi mo naman ina-apply. Kawawa. Christian Ribo. Joey Christian Ribo. Number 1 basher ko yan. Meron ding isa dyan, si Angel Raffer, na hindi Angel yung mukha. Kasi, mura din ang mura. Oh, di ba? Yan la, you know, anti-Dutertes. Kahit sinasabi nyo sa amin na mga DDS, mga tanga kami, mga bobo kami, palamura kami, hindi nyo ba na-reflect sa sarili nyo na palamura pala kayo? Hindi nyo nakikita yung sarili ninyo eh. Kayo yung perfect. Okay, kayo na. Clap, clap. May kinakain ka pa ba? Christian Joey? Joey Christian Ribo? May kinakain pa ka pa ba? Ha? Kinakayaman mo ba yan? Ang pambabash sa akin. Alam ko na. Alam ko yung life mo. Oo. Alam mo ba yung meaning ng ribo? In Hebrew word? Hindi tayo magka-level, Christian. Kasi hanggang Biblia ka lang. Ako nabasa ko ng Quran eh. Nabasa ko din ang Torah. Wala ka nun. Diba? So, pag sinabi mo dyan, anti-Kristo ako, ang tanong dyan, how about you? Diba? Hindi kinakagwapo mo yan. At hindi kinakatalino mo yan. Okay? Pero gusto ko yung pagbabash mo sa akin. Love kita. Gusto ko yung mga bash mo. Damihan mo pa yung mga sa comment. Tapos kumukuha yan siya ng mga, yung mga bashers ko dyan. Aside from nagmumura sila, kumukuha sila ng mga pictures sa, ang tawag dito, yung mga AI. Tapos minsan si FPR din nilalagyan nila ng sungay. Tapos meron sila mga quote-quote. Ang low class. Low key. No? Parang, hindi talaga tayo ka-level, Joey Christian Ribo. Kung sa tingin mo sa sarili mo, mataas ka, hindi talaga tayo ka-level. 'Di ba? So, ganun lang. Tapos, alam niyo yung mga bashers ko dyan, tinitira nila ako sa profession ko. Ano naman ngayon? 'Di ba? Oo, tinitira mo ako sa profession ko. Ano naman ngayon? Ano yan sa'yo? Yung nakamit ko ba, nakamit mo din? Ganun lang yun. Oo. Kasi kung titirahin mo yung profession ko, sasabihin ko talaga, insecure kayo sa akin. Pero, kung may substance yung pangbabash nyo sa akin, hindi kayo nagbabash na like, nagmumura kayo, tapos may substance, na-appreciate ko din yun. Kasi, mas klaro yung paninindigan ninyo at paninindigan ko. Hindi naman kailangan na mag-express ka sa opinion mo na magmura ka. 'Di ba? Hindi naman kailangan na i-degrade mo ang isang tao para lang sabihin tama ka. No? Iba-iba yung prinsipyo natin, Christian. Kung gusto mo si PBBM, go ahead. Tilapan mo. From tiil to kuto-kuto. Ay, dire sa kuto. Tilapan mo. Gikan sa lapalapa, padong sa kuan. Sa skull. Diba? Hangto sa iyang kaspa, tilai. No? I don't care. Basta ako, Duterte pa rin. Mamatay ka sa inggit. Diba? Ganun lang yan. Christian ng Ribo. Oo. So, bash ka lang dyan ng bash. The more bash, more engagement, dadami yung follower ko. Dadami yung mga comments sa comment section. Yan lang.
lang yan. Tapos, shout out na rin tayo kasi na-focus na tayo kay Christian ng Ribo. George, obligasyon. Tama ka, Ma'am Eda, pag binasa mo Biblia, isabuhay mo talaga kahit mahirap. Yeah, sinasabi mo na ano nga naman ngayon kung ang sinusuportahan ko, let's just say anti-Christ si FPRD. Ano naman ngayon? Then, did you live your life as Christian? No, 'di ba? Hindi. Ganun lang 'yan, 'di ba? Kung ikaw mag-share ka sa Word of God, walk your talk. Okay? Walk your talk. I-try mo, i-apply sa sarili mo. 'Di ba? Alam ko naman kasi kayan si Christian ng Ribo. Nag-asa akin, makipagdebate siya sa akin tungkol sa Biblia. Hindi ako pumapatol sa mga low level, chares. Diba, hindi ako pumapatol sa mga ganyan kasi hindi ako makakapera. Diba? Totoo naman din na kasi yung pag-vlog ko, though, diba, meron talaga tayong mga earnings nito, pero hindi naman ako nakafocus dyan Nakafocus ako sa mga pangyayari sa ating bansa na hindi nyo na napapansin na nabablind na kayo sa mga sinusuportahan ninyo na hindi tama. 'Di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, kung hindi nyo feel yung kung hindi nyo feel ang administrasyon ni FPRRD noon, so sad na hindi nyo na-feel yan. No, na-feel ko kasi yan Oo, na-feel ko kasi yan. At nangyari talaga sa pamilya ko yan. No? Tapos, may justification talaga sa family ko. Kaya, yung suporta ko ni FPRRD, hanggang dulo. Di talaga ako liliko. Kasi siya lang ang nakakapagpabago sa buhay namin. Hindi sa pera Kasi dumaan yung pamilya ko sa grabe yung experience namin sa kapatid ko. Mismo ang kapatid ko, nag-addict yung kapatid ko Pero anong nangyari nung siya ang umupo bilang presidente? Natakot yung kapatid ko. Grabe yung kapatid ko, ganito na talaga. Tapos yung mukha, ganito na talaga, grabe. Ako pa, teacher ako dinala ko mismo sa police station yung kapatid ko para lang mag-surrender. Imagine that. Tapos gustong gusto ko yung pagsabi ni FPRRD na about the campaign of the drugs, no? Yung gusto niyang i-stop yung drugs. Kung hindi, may rehabilitation. Binigyan pa niya ng chance, may rehabilitation. Kung hindi, patay ka talaga. 'Di ba? So, ayun. Natakot yung kapatid ko. Pero hindi madali yung recovery niya, mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon, kahit sabihin niyo pa na demonyo si FPR, I don't care. Demonyo yung mga Duterte, I don't care. No? Tingnan mo, si PBBM ang umupo ngayon. Yung mga drug surrendery before, kumusta sila ngayon? Naka-probation sila Naka-probation yung mga drug surrendery. Bumalik sa bisyo. Kaya ngayon, bumalik sa, abroad. Nag-abroad na naman sa jail. 'Di ba? So, that's life. No, that's life. At malalaman mo talaga, mafe-feel mo naman sa paano dinala ni FPRRD at paano dinala ni PBBM yung kanyang tungkulin bilang presidente ng Pilipinas. At may prinsipyo si FPRRD. Walang prinsipyo yung isa mabait naman siya. Mabait man siya. Ang problema lang, yung may mga galamay ba na nagsasabi sa kanya, ito yung gawin mo. Siya, mahina siya. Weak leader siya. Sa pagkahina niya, dahil weak leader siya, nakikinig siya sa mga nakikinig siya sa mga galamay niya. So, ang nangyayari, wala siyang prinsipyo kasi, kasi, he followed lahat ng mga, ang tawag dito, whisper ng mga galamay niya. Yung mga tauhan niya na, mabait naman yan si PBBM wala naman ako masabi. Ang leadership lang niya, the way he leads the country, yan yung problema. Hindi kasi kamay na bakal ayan.